sobrang daming dinecline, dinisapprove yung Canada para sa mga international students sa lahi nila. Talagang parang kina-crackdown na yung yung pagpasok nila dito sa Canada. Kasi nga sila yung yung usual na makikita mo na alam mo yun. Lumig. Ano ngayon? Temperature. Lang naman +6. Walang snow. Pero nilalamig ako. Kasi hindi nyo nakikita sa ilalim, naka-short lang ako. Pero wala pang snow. Kita nyo yung aming lugar. Look at that. Walang ka-snow, di ba? Kasi hindi pa naman winter. At sabi nila, ang official winter daw ay sa December 15. Ang inaano ko nga rito, tinatanong ko kala Rochelle, sabi ko, paano nila na distinguish na it's officially winter or officially summer or officially fall, di ba? Paano nila nasasabi yun? Ano ba yun? Kunyari, pagka officially winter na, ibig sabihin ba yun, lahat na ng Canada malamig na, ganon? Lahat na ng sa Canada may snow na. Hindi ko alam Saka madilim na. Anong oras pa lang mag-aalas 5 pa lang, madilim na kaagad. Nakakabwisit pa naman yung ganito. Pero pagka nasa Pilipinas ka buti pa sa Canada. Ang lamig-lamig, ang sarap-sarap. Pero actually, kung papipiliin mo ako, mas gusto ko pa rin yung ganito na malamig. Kung ikukumpara mo dun sa nung umuwi ako sa Pilipinas last year, grabe naman kasi yun, parang tumama rin ng all-time high ang init ng Pilipinas that time Pero sabi nung nag-taxi ako, sabi ng taxi driver, sir, hindi mo pa nga inabutan yung nag 40 plus Kasi parang dumating ako dun mga 38, basta nasa 30 above na yung yung temperature. Mainit na siya, pero hindi na siya yung kasagsagan ng todong init sa Pilipinas. Kaya kung pero nung time na yun, umuwi ako sa Pilipinas. Kada uwi ko yata ng bahay, naliligo ako Sa sobrang alam mo yun, paglabas mo pa, nag-shower ka. Paglabas mo pa lang ng CR, pinapawisan ka na. Ayoko naman ng ganung feeling. At least kahit papaano dito, minsan nga parang nalilimutan na ng katawan mong pawisan sa sobrang laging malamig. Na-experience ko lang yata dito na kahit winter, pinapawisan ako nung yung sa trabaho. Yung mga unang taon ko sa trabaho. Kahit -5 sa cut floor namin sa planta. Pusa, talagang papawisan ka sa bigat ng trabaho Nagbubuhat ka ng baboy, nagpiplip ka ng baboy, nagtatanggal ka ng kung ano-ano, nagdedebone ka. Doon papawisan ka talaga Kahit gaano pa kalamig. Nakakaano rin na ma-experience mo yung mga ganyan. Yung mga nag-a-apply sa Pilipinas, kasi marami akong kakilala na nagtatrabaho din sila sa ibang lugar. Tulad nung yung isa kong kasama si Rowel. Sabi niya, nagtatrabaho yan sa barko. Butcher din siya pero sa barko. Sabi niya, madali lang naman yung mga yung mga trabaho, mga ganyan sa mga industrial Sabi ko, hindi mo masasabi yan hangga't di mo na-experience. Kasi nasa conveyor ka. Sobrang sunod-sunod yung trabaho, mabilis. Basta yung volume yung papatay sa'yo. Tapos sabi mo, kaya. Hindi mo masasabi yung Hindi mo kagad siyang masasabing madali or mahirap kung ikaw hindi mo pa na-experience. Kaya yung mga nandiyan sa Pilipinas, mag-ready kayo. Kunyari, papunta na kayo sa High Life or papunta na kayo sa Cargill, sa mga iba-ibang meat plant. I-ready nyo talaga yung katawan nyo, saka yung mga grip nyo. Talagang mapapasabak kayo sa matinding trabaho. Kaya nga ayaw ng mga puti sa mga ganyan trabaho Pero ang haba na naman ng intro ko. Ang gusto ko sanang pag-usapan natin. Pinapanood nyo ba sino ba yun? Si Mr. Nobody? Si Insan Megos Max Munian! Si yung Indiano na may pusong Pilipino. Shout out kay Mr. Nobody, sana mapansin ako. Nasa siya ngayon?
Nasa Edmonton siya ngayon. Kaya ko lang din kasi nabanggit siya yung ano ba to? Latest news ngayon dito sa Canada. Yung mga sobrang dami ng mga pumupunta ng mga mga immigrants dito as a international student. 'Di ba ang nagparami ng mga ganyan si mga kababayan niya, mga mekos-mekos. Dito na nga nung itong news lang na bago, sobrang daming dinecline, dinisapprove yung Canada para sa mga international students sa lahi nila. Talagang parang kina-crackdown na yung pagpasok nila dito sa Canada. Kasi nga sila yung yung usual na makikita mo na alam mo yun, basta marami sila dito. Sila yung parang hindi lang naman dito sa Canada sa parang karamihan ng mga countries like UK, sa New Zealand basta makikita mo sa iba-ibang bansa, sila yung madalas na pumapasok, lalo na sa pathway ng mga students. Yung hindi naman siya in-announce na ganun ang gagawin ni Canada, pero ngayon sa mga statistics, pinakamalaking dinecline na nationality mga mekos-mekos. Parang kinompare siya sa last year. Yung last year daw ang na-approve na mga international students sa kanila is nasa 76,000 na-approve na international students sa lahi nila. Ngayon, this year, up until now hanggang September, parang ang na-approve na lang daw sa kanila is nasa 10,000 na lang. 10,000 na student permits ang na-approve. Baga 93% lower compared to last year na napapasok sa kanila as students. Nakikita ko lang kasi si Mr. Nobody. Although gusto niyang umuwi sa Pilipinas, syempre yung kanyang trabaho yata, saka may business yata sila ng family nila sa Pilipinas. Gusto niya ring umuwi. Pero parang yung yung mga kapatid niya nandito sa Edmonton, kaya parang inaano rin siya ng mga kapatid niya na mag-stay na lang dito sa Canada para magtrabaho, ganyan. Pero sa kanya raw parang gusto niya sa Pilipinas pa rin. Sana all kayang mag-stay sa Pilipinas. Kasi maganda naman yung niya Ewan ko kung sa business niya ba o sa YouTube niya. Saka lahat ng mga followers niya kasi mga Pilipino. Pinapanood ko kasi siya lately. Si Mr. Nobody. Dati nakakatawa lang na panoorin kasi tungkol sa mga sa mga vlogs niya. Wala lang, nakakatawa lang, nagre-react siya sa mga sa mga kababayan niya na sa bansa nila, kung paano mag-prepare ng pagkain, magluto. Doon nga na yung mekos-mekos, di ba? Akala ko nga dati kung yung mekos-mekos mix pala yun. Naman siya? Natutuwa ako sa kanya kasi may pusong Pilipino talaga yung tao na yun. Kaya nakakatawa. Inisang content ko na lang yung tungkol sa kanyang mga kababayan na parang sila na talaga yung mismong target ng Canada para bawasan yung mga international students kasi sa kanila talaga dumami. Grabe. Saka kasi ang pinaka kasi diyan sa kanila sa sa real talk, diba, yung sa mga lahi nila yung madalas na yung mga scams dito sa Canada. Saka hindi lang naman sila nang i-scam ng mga ibang lahi. Mas marami rin silang ini-scam ng mga nila, ng mga kalahi nila na pinapapunta rito, pinapabayad. 'Di ba? Ang dami ko ng mga ganyang binalita sa inyo. Talaga sila, parang hub sila ng mga yung mga scams. Hindi naman to sa sa paninira sa lahi nila, pero yan kasi yung madalas na napapanood ko Lalo na yung mga yung mga fraudulent calls. 'Di ba? Meron akong pinapanood sino ba 'yun, yung parang hinahack niya naman yung computer ng mga scammers. Tapos puro mga naka-base yung mga scammers na yun sa India rin. Karamihan kasi ng mga nila, ng mga trabaho nila yung ganyan, yung paging-scam Kaya kawawa din yung mga matitino sana. Kasi sa totoo lang matatalino naman yung yung mga lahi nila na yun Kaya lang nasisira na yung pangalan ng bansa nila dahil sa mga scams na lang. Hindi na sila sikat sa
magaling sana sila sa mga IT, matatalino yung mga yan, kaya lang yun nga, na-overshadow na ng dahil sa pag-i-scam. Pati sa ibang bansa yata, sa UK ganun na rin. Parang na sila, mahigpit na sila sa sa lahi nila. Yun lang, binalita ko lang sa inyo yung bagong balita rito sa amin sa Canada. Sige na, dito na yung misis ko eh. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Pinapaalam.